Okay, dito na naman ako sa bahay. Simula August 17, umalis ang asawa ko na si Vidal Halverson. Iniwan niya ako dahil noong August 16, nagtatrabaho ako mula 10 ng umaga hanggang alas 10:30 ng gabi. Hindi niya man lang ako hinahanap. Hindi niya man lang ako tinetext kung nasaan ako. Doon na pagod ako sa trabaho. Pagkatapos, minsan nag-text siya. Sabi niya sa akin, if you have no place to sleep tonight and the house is the only place for you to sleep, you have to sleep on the couch. And if you wake me up, I'm gonna send you back to the Philippines. Then I felt so bad. So I ran to him and I told him like I'm gonna call the police because he has been maltreating me. I felt so bad. And it was so painful for me, knowing that he's the only one I have here in Norway, and he is my husband, and he's supposed to look after me. But instead, he neglected me. He never been so responsible for me. And so after that, when I rang him that I'm gonna call the police, he moved out of the house since that night. And he told me that he will file for separation the next day. And so he said that I can stay in the house until I receive the separation. So I get so sad. So I'm staying right now with my girlfriend from time to time and come here and check the house if I have message or if I have letter. But then Vidar left me with nothing of a light that doesn't work. I don't have light. I don't know if you can see that. Yan, sira ang ilaw. Walang ilaw. Iwan niya yung TV. At sa kwarto, mga gamit ko na naka-import na. Ito ang sitwasyon ko ngayon dito. Napakalungkot. Asawa ko, iniwan ako. Yan, ang filter dati. Wala na. Sa palagay ko, bumalik siya dahil nawala yung separation letter na dapat pirmahan niya. Nakalimutan niya. Ngayon, wala na. Ito. Wala. So, siguro talagang pinorward niya na yung separation letter. So, ayan. Naka-impake na ako in case na itaboy na ako ng Norway. Wala pa rin approval. Yung visa ko, so talaga sigurong hinold niya na. Pakalungkot ngayon dito. Meron na ako kandila. Kasi wala akong ilaw. Ayan. Ang asawa ko na napakabait. Akala ko. Malungkot isipin, dito natapos ang relationship namin. Pero, mapapatunayan kung nagsisinungaling siya. Ayan. Totally nineglect niya na ako. So, since September 17, umalis siya. Iniwan niya ako rito. So, uwi-uwi lang ako ngayon dito dahil nalulungkot ako sobra. Buti na lang may mga Pilipino akong kaibigan. So, nakikitulog ako sa kaibigan ko ngayon para hindi ako masyado malungkot. Hindi ko alam kung saan ako ngayon. Saan nakalagay ang status ko. So, bahala na. Para makita nyo lang kung anong sitwasyon ko ngayon dito. Well, hindi ko pagsisihan kung bumalik ako. Hindi naman ako masaya rito. Pero dapat bigyan ng katarungan ng ginawa niya sa akin. I don't deserve to be loved. Gusto ko lang sana na malaman ng buong mundo ng taong minahal ko, ang taong ito ay hindi dapat makakilala ng ibang babae sa ibang bansa. Dahil hindi niya alam kung paano tratuhin. Sana lang kung umuwi ako, matulungan ako ng mga tao dyan. Tulungan niyo ako.
nakipaglaban kung ang sakit ng ginawa sa akin ng tao. Pinakasalan ko. Tatlong buwan na ako umiiyak. Nag-iisa ako ito. Iniwan niya ako. Natayo din